Hindi madaling makipaglaban sa pagsubok. Mas lalong hindi madaling harapin ang katotohanan na kailangan mong pagdaanan ito bago ka maging masaya sa buhay mo. Ikaw, anong pagsubok ang pilit mong nilalabanan hanggang ngayon? Bawat isa sa atin ay may pagsubok na kinakaharap. Hindi madaling makipaglaban lalo kung sabay-sabay dumarating at humahampas sa iyo ang mga pagsubok na ito. Aminado tayo na sa tuwing nakakaharap natin ang mga pagsubok ay nakakaramdam tayo ng panghihina at kawalan ng tiwala sa sarili na malalampasan pa ito. Tao lamang tayo, normal na makaramdam ng pagod sa gitna ng pakikipaglaban sa pagsubok. Ang kwentong ibabahagi sa atin ngayon ng ating letter sender na si Nida ay patunay na mas madaling ang sumuko na lamang kesa makipaglaban. Pero ang kwento rin niya ang magtutulak sa iyo para muling tumayo at lumaban pa. Alamin natin ang kwento ng kanyang pakikipaglaban, pagsuko at muling pagtayo sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Nida, 45 years old at ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay tungkol sa pagsubok na pinagdaanan namin ng asawa kong si Jojo noong kasagsagan ng pandemya nitong nakaraang taon. Ang kwentong ito ay sumubok sa aming tiwala at pananalig hindi lamang sa Diyos, kundi sa aming mga sarili. Ang kwentong ito ang binabalik-balikan ko sa tuwing may mga panibagong pagsubok akong nakakasalubong. Ang kwentong ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay andito pa rin ako. Isa kami ng asawa ko sa mga nawala ng kabuhayan noong nasa kalagitnaan ng pandemya. Dating tricycle driver ang asawa kong si Jojo, habang ako naman noon ay isang kasambahay. Noong umuwi sa probinsya ang pamilyang pinagsisilbihan ko ay nawala na ako ng trabaho. Hindi na rin nakakapasada pa si Jojo at naubos ang ipon namin para ipangsustento sa pang-araw-araw. Naubos din kaagad yon dahil pinambayad namin sa upa noong nagsimula ng maningil ang landlady namin. Pinalipas lang namin ang ilang buwan. At noong nasagad na ang laman ng bulsa namin ay napilitan na rin po kaming umalis sa inuupahan namin. Naaalala ko taong 2021 ang simula ng pagbagsak naming dalawa. Wala kaming ibang nalapitang kamag-anak noon dahil lahat sila ay nasa Mindanao. Hindi na rin kami sumubok na lumapit noon sa mga kaibigan dahil alam naming hirap din sila. Kaya naman nagdesisyon kaming gamitin ang tricycle ni Jojo para doon tumira. Mabuti na lamang at nakahanap kami ng bakanting lote at doon namin pinarada ang tricycle niya. Walang-wala kami noon, Papa Dudut, at umaasa lamang kami sa mga ayudang inaabot sa amin. Doon kami noon kumapit. Pero nang natapos na ang pagbibigay ng ayuda, kinailangan na naming gumawa ng paraan para may makain. Jojo! Jojo, gising! Oh, bakit? Lumabas ka muna dyan sa loob ng tricycle. May dala-dala akong pagkain. Talaga? Naku, buti naman. Kanina pa ako sinisikmura sa gutom eh. Kagabi ko pa nga naririnig tiyan mo na nag-aalboroto. Ano ba yung dala mo? Metsado at giniling. Konti lang yung kanin ha. Sana okay lang. Mas maulam naman ako kaysa sa kanin. Kahit sa'yo na lahat ng kanin. Alam ko namang mahilig ka dyan eh. Tara, kain na. Teka at bubuksan ko lang to.
Medyo malamig na ha. Okay lang ba? Ikaw naman, Nida. Mamimili pa ba ako sa kalagayan natin? Iabot mo na sa akin yan para masentensya na. O, dahan-dahan at medyo marami pa ata yung mantika ng giniling. Baka tumapon. O, ito. Nanginginig na talaga yung kamay ko sa gutom. Amuyin ko lang saglit ha. Parang may naaamoy akong hindi maganda sa pagkain na to ah. Baka hininga mo lang yung naaamoy mo. Kumain na tayo. Kahit ako nanginginig na sa gutom eh. Teka lang, baka sira na to. Hindi pa. Kumain na tayo. Teka, aamuyin ko pa ng isang beses ha, para sigurado. Siguro kaninang umaga pa to naluto, kaya medyo may konting amoy na, no? Pwede pa naman to siguro. Ayaw mo kasing maniwala eh. Tara, kain na tayo. Teka lang, Ano na naman? bakit may tissue na nakahalo sa giniling? Nailagay ko ata yan kanina. Pangpuna sana natin. Pero may lipstick yung tissue eh. Hindi ka naman nagme-makeup ah. Tsaka bakit may mga pinagbalatan ng butong pakwan sa gilid? Alam mo, Nida, saan mo ba nakuha to? dyan nga lang. Basta, binili ko yan. May nagbebenta ba ng ganito? Giniling na may tissue at balat ng butong pakwan? Akin na nga yan. Kung ayaw mong kainin, edi wag. Hindi yung parang nangiinsulto ka pa. Hindi sa nangiinsulto ako. Pero gusto ko lang mag-ingat sa mga kinakain natin. Di na nga tayo ligtas sa paligid natin ngayon. Pati ba naman yung ipapasok natin sa sikmura natin? Eh anong gusto mong gawin natin? Mamatay na lang sa gutom? Jojo, wala na tayong karapatang mag-inarte. Kung ayaw mo mabuhay, wag mong kainin to. Baka nga yan pa ang ikamatay ko kapag kinain ko yan eh. Ni hindi ko man lang alam kung saan galing yan. Pinaghirapan kong kunin to. Kahit yun man lang sana ipagpasalamat mo. Saan mo ba kasi nakuha yan? Diyan lang, Nida, sa basurahan. Okay na? hindi mo naman kailangan... Kailangan nating mabuhay. Kailangan nating kumain. Kaya hindi na dapat tayo namimili. Para na tayo mga asong kali ngayon, Jojo. Wala tayong sariling bahay, wala tayong pambili ng pagkain. Kaya magtiyaga tayo kung ano lang yung meron, kung ano lang yung mahanap natin. Sorry na. Naninibago lang ako sa sitwasyon natin eh. Alam ko namang di na ako dapat nag-iinarte. Masasanay din ako. Sorry, napasama ko pa yung loob mo. Tara, kainin natin yung dinala mo. Mukhang masarap tsaka marami. Kasya sa ating dalawa. Yun ang unang beses na nakakain kami ng pagpag o yung mga natirang pagkain na tinapon sa mga basurahan o dump site. May nakasabay kasi akong matandang babae at itinuro niya sa akin yon. Pati yung paghahanda noon ay tinuro din niya sa akin. Sinabihan din niya ako na kung meron man akong pera ay pwede raw akong makabili sa dump site ng mga nahugasan na at napainit na pagpag. Kaya lang ay wala namang kaming pera ni Jojo kaya nagsariling sikap na lamang ako sa mga basurahan sa kalye. Nagtiyaga kami noong una sa mga tinapong pagkain sa may bahay-bahay. Pero noong tumagal, sa mga maliliit na resto o kainan na kami nakakakuha. Mas marami na kaming nakukuha noon at mas malinis. Yun nga lang ay meron noong iba na nilalagyan ng powdered soap ang mga pagkain para hindi na namin mapakinabangan. Kailangan mo lang talaga ng tiyaga sa pagpapagpag, Papa Dudut. Yun lang ang naging baon ko habang naghahanap dati ng ipanglalaman sa aming mga tiyan. Mahilig kaming kumain ni Jojo noon ng tinapay at kape. Yun ang unang bonding namin tuwing umaga noong may pera at bahay pa kami. Hindi na namin yon nagawa pa simula noong naghirap na kami. Nanakam ako ng may nadaanan akong bake shop. Malaki ang bake shop na yon at alam kong may kamahalan ng presyo ng tinapay. Inabangan ko ang pagsasara noon at ang paglabas ng mga expired nilang tinapay. Hindi naman ako nabigo. Agad kong nilapitan ang mga tumpok ng tinapay na inilabas. Ang daming tinapay na mauuwi ko.
Matutuwa si Jojo nito. Uy, may cake pa! Sakto, malapit ng anniversary namin. Yun! Monay! Sana hindi pa to ganun kasira. Tikman ko nga. Hindi pa naman lasang sira. Naku, matutuwa talaga si Jojo nito. Hoy! Ano yan? Anong ginagawa mo dyan sa mga tinapay na tinapon ko na, ha? Ay, magandang gabi po. Hihingi lang po sana ako ng kahit konti. Pang-almusal lang namin ng asawa ko. Hindi pwede! Kahit po itong isang supot lang po nitong Monay. Ano bang hindi mo maintindihan sa hindi pwede, ha? O kahit ito na lang po yung mga hindi nakabalot na tinapay. Ito mga napunta sa sahig. Kahit napunta pa yan sa kanal, hindi pa rin pwede. Ang kulit mo, ah! Bakit po ba hindi pwede? Tinapon nyo naman na to mga to. Sayang naman kung hindi naman mapapakinabangan. Tinapon ko yan, hindi para pakinabangan mo. Hindi nyo naman na po to kailangan. Kahit ilang piraso lang sana. Alam mong tigas ng ulo mo. Umalis ka na nga rito bago ako tumawag ng pulis. Nakikiusap lang naman po ako. Kahit 2 pirasong tinapay lang po. Mahilig po kasi talaga kami ng asawa ko sa tinapay. Eh di bumili ka, problema ba yon? Wala kasi akong pera. Alam ko na yung mga ganyang linya. Tatanggalin mo lang yung expiration date, tapos ibebenta mo na. Naku, alam ko na yan. Hindi po. Anong hindi? Anong akala mo sa akin, tanga? Hindi lang ikaw yung kumukuha ng tinapay dito, no? Marami kayo. At ilang beses na naming nahuling binibenta yung mga tinapo namin. Hindi po talaga ako kasama sa mga yun. Tapos kapag nagkasakit yung kumain, kami ang marereklamo dahil andyan yung pangalan ng bake shop namin? Sino mapapasama? Hindi naman sila eh. Kami ang mapapasama. Pakiusap po kahit 1 pirasong Monay lang po. Para hindi nyo pagdudaang ibebenta ko to, kahit dito po namin kainin ng asawa ko. Ay hindi! Huwag ka makulit! Umalis ka na nga dyan! Alis! Huwag niyo naman po akong itulak. Tigas ng ulo mo eh! Gusto kasi pinagtatabuyan ka pa. Pakiusap po. Hindi! Hindi nga pwede! Umalis ka na! Oh! Bakit kumuha ka pa rin ng tinapay? Ano bang hindi mo maintindihan sa sinabi ko, ha? 2 pirasong Monay lang naman po. Tigas-tigas ng ulo mo, ha? Sa punutan! Huwag niyo po ako saktan! Binalaan na kita! Hindi ka nakinig! Problema mo yung ipanglalaman mo dyan sa tiyan mo, hindi ba? Sipahin ko na lang kaya yan para mamanhid na! Saktan! Parawan niyo na! Tumayo ka dyan at umalis ka na bago pa kita sipahin ulit! Pasensya na po. Talagang kukunin mo pa yung tinapay, ha? Eh baka rin, no? Akin na nga yan! Kunting tinapay lang naman po. Bakit niyo po ba pinagdadamot? O sige, hindi ko na ipagdadamo tong tinapay. Ito yung gusto mo, di ba? Makakain niyo pa kaya ito kapag dinuraan ko na? Pwe! O, eto pang isa. Pwe! Kung tapak-tapakan ko kaya, makakain mo pa? O, kainin mo na yan. Yan lang ang pwede mong kunin. Dali! Kunin mo na. Salamat po dito ha. Matutuwa po ang asawa ko nito. Kinuha ko ang 2 pirasong tinapay na dinuraan at inapakan ng tindera. Pinagpag ko at pinunasan sa damit ko ang tinapay na hawak ko. Pahinto-hinto ako noon dahil sa sakit na nararamdaman ko dahil sa pagkakasipa sa akin ng tindera. Nagpahinga muna ako saglit malapit sa gasolinahan. Ayokong makita noon ni Jojo na may iniinda ako para hindi siya mag-alala. Nung nakayanan ko nang makalakad muli ay nagmamadali na akong umuwi. Nawala lahat ng sakit na nararamdaman ko nang nakita ko ang tuwa ni Jojo sa tinapay na dala ko. Hindi nalaman ni Jojo ang pinagdaanan ko makuha lamang ang 2 pirasong tinapay na pinagsaluhan namin kinabukasan. Naging payapa ang pakiramdam ko noong umagang yon.
habang kinakain namin ang tinapay na inuwi ko. Kahit papaano ay naranasan kong muli ang makasamang magkape at kumain ng tinapay ang asawa ko. At para bang bumalik kami sa dati noong mga oras na wala pa kaming problema sa tirahan at sa pera. Nang tumagal ay nagbenta na rin kami ng pagpag, Papa Dudut. Natuto na akong pumunta sa mga dam site at kumuha roon ng ibebenta ko. 20 bawat 2 kilo ang bentahan noon ng pagpag. Depende kung may karne pa yon na kasama. At kung matagal pa bago yon masira ay marami kaming kakompetensya noon sa dam site. Kaya naman bumalik ako sa mga resto at ibang kainan malapit sa amin para wala akong kaagaw. Kinailangan naming may pagkakitaan para makaipon kami at makalis na sa sitwasyon namin, Papa Dudut. Nagmasahe naman si Jojo ng mga taxi at jeepney driver para makatulong din sa pag-iipon namin. Nagtulungan kaming dalawa para makaahon na muli. Sinipagan ko lalo na ang paghahakot ng mga pagpag. Minsan pinuntahan ko ang isang pansitirya. Mga isang barangay ang layo sa amin noon. Nabalitaan ko kasing maraming tinatapon doon na pagkain kaya naman nagmadali akong puntahan yon. At tama naman ang mga narinig ko. Natuwa ako sa dami ng mga pagkaing nakatambak sa labas ng pansitirya. Inanda ko na ang sako na pinaglalagyan ko noon ng mga pagpag na nakukuha ko. Naghanda na ako para maghakot, Papa Dudut. Ang dami ko makukuhang pagpag. Salamat naman. Ano to? Ay, naku, pwede pa to. Oh, bakit mo hinahakot yung mga tinapon kong pagkain? Pasensya na po. Huwag niyo po akong sasaktan. Bakit naman kita sasaktan? Kasi kinukuha ko yung mga tinapon yung pagkain. Kaya ako nga tinapon yung mga yan kasi hindi ko na kailangan. Bakit naman kailangan po umabot sa sakitan? Ano nga palang pangalan mo? Nida po. Ako naman si Mario. Tagabantay ako dito sa pansiteria. Ano bang gagawin mo dyan sa mga tinapon ko? Oo, okay lang po ba kung ibebenta ko? Mabibenta pa ba yung mga yan? Opo. Di mo na kailangan ibenta yung mga yan, marumi na yan eh. Ito lang po kasi yung kabuhayan ko eh. Ah, ganun ba? Pero alam mo, mas okay yata kung malinis yung ibibenta mo. Hindi yung mga tulad niyan na tinapon ko na. Wala naman po akong mapagkukuhanan nun. Meron. Saan po? Interesado ka ha? Pero kung kailangan mo pa rin kunin yung mga tinapon ko, sige, kunin mo. Tulungan pa kitang magsako. Akin yung sako mo. Ako na maghahakot para di ka na mapagod. Hindi na po. Nakakahiya naman. Ano ka ba? Huwag ka mahiya. Ituring mo na lang ako na kaibigan. Pero... Kukunin ko na to sako mo ha. Ako na bahala rito. Pero teka, paano ba to? Magsasama-samahin ko lang ba lahat dito sa sako? Opo. Ah, okay. Ganun pala yon. Pero alam mo, mas maganda talaga kung malinis na pagkain ang ibibenta mo eh. Wala po talaga akong mapagkukunan nun eh. Meron. Sa akin. Po? Pumunta ka rito bukas. Mga ganitong oras din pero agahan mo ng konti. Ako na mismo mag-aabot sa'yo kaysa naman idiretso ko rito sa tambakan ng mga basura. Kasi kung ganun na diretso kong iaabot sa'yo, malinis pa. Diba? Sigurado po kayo? Oo naman, sigurado ako. Naaawa rin ako sa'yo tsaka sa totoo lang nag-aalala ako sa mga makakakain nito pag binenta mo. Mahirap na, baka malagay ka pa sa alanganin. Pero baka pabayaran nyo sa akin. Wala rin po akong pambili. Kaya nga po umaasa lang ako sa mga tinatapon. Wala naman akong sinabing babayaran mo sa akin eh. Maraming salamat po. O yan, napuno na tong sako. Kaya mo ba tong bitbitin? Opo, sanay na. O sige, o teka tulungan kita ha. Naku, salamat po. Naku! Pasensya ka na ha. Nasagi ko ba yung dibdib mo? Dibdib mo ba yun? Opo. Naku, sorry talaga. Ang bigat kasi nitong sako pasensya na. Ayos lang po. Paano yan? Dadaan ka pa rin dito bukas ha? Tignan ko po. Dumaan ka. May bibigay pa ako sa'yo. Matutuwa ka. Ano po yun? Bukas mo na malalaman.
Kaya dapat pumunta ka. Nanginig ako habang papauwi, hindi dahil sa bigat ng sako na dala ko kundi dahil sa paghawak ni Mario sa dibdib ko. Alam kong sinadya niya yung paghawak sa dibdib ko dahil pinisil pa niya yon. Natakot lang akong lumaban at magalit dahil baka bawiin niya ang binigay niyang pagpag sa akin. Hindi ako mapakali noon lalo't iniisip ko kung ano yung ibibigay niya sa akin kapag bumalik ako. Aminado akong natukso kung kunin yon pero may nararamdaman akong takot dahil baka humingi ng kapalit si Mario. Masyado na kaming nakalubog sa buhay, Papa Dudut, kaya naman kahit hindi sigurado, kahit na delikado. Muli akong nagbalik sa pansitiryang binabantayan ni Mario. Hindi ko yon sinabi kay Jojo at sarili kong desisyon na bumalik doon dahil sawa na akong kumain noon ng maruruming pagkain. Ang naisip ko noon ay baka makatulong nga si Mario para makatikim ako ng mga pagkaing sariwa. Nilunok ko ang natitirang takot sa puso ko at nilapitan siya. Nanginig ang kamay ko na kumatok sa pansitirya habang hinihintay na pagbuksan niya ako. Tinignan ko ang basurahan kung saan ako nakakuha ng mga pagpag, Papa Dudut. Walang ang tinapon na pagkain si Mario. Mukhang inaasahan nga niya na magpupunta ako ng gabing yon. Kala ko di ka na babalik eh. Magandang gabi po. Halika, pasok ka muna. Oh, kumain ka na ba? May natira kasi akong lugaw dyan eh. Baka gusto mong kumain muna. Pag-uwi ko na lang po. Nasaan po pala yung mga ibibigay nyo? Bakit ka ba nagmamadali? Di ba tayo pwede magkwentuhan kahit sandali? Gabi na po kasi. Hinihintay na rin ako ng asawa ko. Ay, may asawa ka na pala? Opo. Naku, paano kaya yung i-offer ko sa'yo? Kasi baka hindi magustuhan ng asawa mo yun. Ano po ba yun? Paano ko ba sisimulan ng di ka matatakot? Diretsahin nyo na lang po ako. Sigurado ka ba? Opo. Oh, teka, parang nanginginig ka. Gusto mo ng tubig? Baka gusto mo munang kumain. Halika, sasabayan kita. Pwede na po bang makuha yung mga ibibigay nyong pagkain? Nagmamadali ka talaga ah. Ibibigay ko naman sa'yo lahat yun, pero syempre, may kapalit. Wala po akong pera. Hindi naman pera yung kapalit eh. Teka, lalapit ako sa'yo ah. Ang ganda pala ng mukha mo sa malapitan, ano? Mario, aalis na po ako. Bukas na lang po ako babalik. Sayang naman yung ipinunta mo rito kung wala kang makukuha. Kung wala akong makukuha. Bukas po babalik Huwag ako. na nating ipagpabukas to. Alam mo naman na siguro kung ano yung kapalit na gusto ko. Mario, wag po. Oh, kumalma ka nga. Tsaka hindi ka naman siguro tanga. Di ba? Alam mo kung anong mangyayari kapag bumalik ka rito. Tapos aartihan mo ako ng ganyan ngayon? Alam mo, sinasayang mo oras ko eh. Gusto mo ba makuha yung mga pagkain o hindi? Gusto po. Eh yun naman pala eh. Gusto mo eh, nahihirapan pa ako eh. Sa bagay, gusto ko yung mga ganyan eh. Lumalaban. Pwede bang makuha muna yung mga pagkain? Makukuha mo yun, maniwala ka sa akin. Pero, pagkatapos na natin. Ha? Tsaka ako iaabot sa'yo lahat. Baka kasi bigla mo akong takbuhan kapag binigay ko na agad sa'yo eh. Baka po hindi nyo ibigay sa akin eh. Bakit ko naman hindi bibigay sa'yo? Tumutupad ako sa usapan. Kanina ko pa nga naihanda yung mga ibibigay ko sa'yo eh. Alam ko kasi na babalik ka. Alam ko na kailangan mo yun. Mario, Ano na naman ba? pwede bang makikain muna ng lugaw? Oo naman. Pero alam mo, tama yan. Para may lakas ka mamaya. Sigurado kasing mapapagod ka eh. Humingi ako noon ng lugaw para makain. Ginawa ko yon hindi lang dahil sa gutom kundi dahil sa gusto kong i-delay ang mga mangyayari. Baka kasi magbago pa ang isip ko noon.
Naisip ko na baka nabibigla lamang ako kaya pumayag ako sa gusto ni Mario. Pero noong naubos ko na ang lugaw, naramdaman kong desidido pa rin akong ibigay ang kapalit na gusto ni Mario. Ganon katindi ang pangangailangan ko noon sa malinis na pagkain. Kaya naman ang gabing yon ay may nangyari sa amin ni Mario. Nanginginig ako habang pauwi sa bahay. Bitbit ko noon ang mga naka-styrofoam na mga pagkain. Tinupad naman ni Mario ang pangako niya. Malinis ang mga pagkain binigay niya sa akin at mukhang pwede pang kainin ng ilang araw. Natuwa si Jojo nang nakitang malinis ang pagkain inuwi ko. Yun kasi ang unang pagkakataon na hindi pagpagang dala ko. Kahit na papaano papadudot ay nawala yung pandidiri ko sa sarili ko. Makita ko lamang noon na kumakain ng maayos ang asawa ko ay napapawi lahat ng pagod at galit sa sarili ko. Nasanay na ako sa malinis na pagkain kaya naman bumalik ako muli kay Mario Papadudut. Sa kagustuhan ko noon na mapasaya ang sikmura ng asawa ko ay tinis kong makipaghalikan at makipagsiping kay Mario. Humiling na rin ako ng dagdag na kabayaran sa kanya at hindi naman siya kumontra. Sinabi niyang naaawa rin naman daw siya sa akin at paiba-iba ang perang inaabot niya sa akin noon. Nakadepende kasi yon sa kita ng pansitirya. Minsan inaabutan niya ako ng 100 o kaya ay 200 kapag kalakasan. Kapag naman talagang wala ay nagkakasya na lamang ako sa 50 pesos at 4 na takal ng bagong lutong kanin. Pinagkakitaan ko ang pangahalay ni Mario. Kaya hindi na rin ako bumalik pa sa pagkuha ng pagpag. Nagsinungaling ako kay Jojo at sinabing patuloy pa rin ako sa pagkuha ng pagpag at medyo nagduda na rin kasi siya noong una. Dahil nga sa puro malilinis na ang pagkaing inuuwi ko noon. Naniwala naman siya at dahil doon ay mas lalo akong nakaramdam ng konsensya. Hindi ako nagsisinungaling sa asawa ko pero nagipit lamang ako sa sitwasyon namin. Abot mo nga yung yosi ko dyan sa gilid mo. Ito ba? Kailangan mo ba ng lighter? Malamang. Paano ko sisindihan to? Sorry. Ito na yung lighter oh. O, ikaw na magsindi. Dali. Mario, Oo. pwede na ba akong umuwi? Baka hinahanap na kasi ako ng asawa ko eh. Di umuwi ka na. Paano yung pagkain na bibigay mo? Ay, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo. Walang natirang pagkain kanina. Nasimot lahat ng mga customer eh. Ha? Paano na ako? Anong paano ka na? Nagpagalaw ako sa'yo para sa pagkain na pinangako mo. Di ba ganun ang usapan natin? Bawi na lang ako sa'yo bukas. Bumalik ka bukas. Pero nangako ako sa asawa ko na mag-uuwi ako ng pagkain. Kaya nga pinayagan niya ako lumabas ngayon eh. Ikaw naman pala itong may kasalanan eh. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na pangakuha mo yung asawa mo? Mario naman, alam mo naman kung bakit ako laging pumupunta dito, di ba? Ano magagawa ko? Inuwi nung katrabaho ko lahat ng mga natirang pagkain eh. Ipapakain niya raw sa aso nila. Kala ko ba nasimot na mga customer niyo? Bakit ngayon inuwi na ng katrabaho mo yung mga natira? Ano ba talaga? Aba, nagagalit ka na ngayon? Mukhang tinataasan ng boses ha? Masama lang yung loob ko kasi inaasahan ko yung pagkain na yun. Birthday ng asawa ko bukas. Yung makukuha ko sa'yo ngayon ang handa namin. Di pa kisabi mo happy birthday. Sorry na lang sa kanya. Bawi ka na lang sa susunod ka mo. Mario naman! Ano nga magagawa ko? Sa wala na nga pagkain eh. Wala akong ibibigay sa'yo. Kahit kayurin mo yung kaldero sa kusina, wala kang makukuha. Pahingi na lang kahit 100. Pambili ko ng pagkain namin ngayon. Wala akong pera. Sa susunod na linggo pa sahod ko. Mario! May 20 ko rito. Aanhin ko naman yung 20. Ito ibabayad ko sa'yo. Kulang yan. Wala na ako mabibili sa 20 pesos na yan. May natira akong lugaw dyan na may isang nilagang itlog. Bigay ko sa'yo ng 20 pesos na lang. Ano? Ibebenta mo pa sa akin yun? Ba't di mo na lang ibigay?
Pagkain ko bukas ng umaga yun tapos ibibigay ko sa'yo. Kapal naman ang mukha mo. Kasasabi ko lang sa'yo, sa susunod na linggo pa yung sahod ko. Wala akong pera. Kaya kung gusto mo, bili mo sa akin yung lugaw tsaka yung itlog. Wala akong pera! Kaya nga iaabot ko sa itong 20, di ba? Ito talagang hina ng kukote. Nakakainis ka kausap para kang gago eh. Oh, kunin mo na to. Tapos, tulad mo na pag-usapan, yung 20 yan din yung ibabayad mo sa akin para dun sa lugaw at itlog. Naintindihan mo? Hindi ko ibibigay yun sa'yo. Naka-plastic yung lugaw at itlog dun sa may lamesa. Iwan mo na lang dun yung 20. Sige na, umuwi ka na. Baka busog kayo ng asawa mo. Tinanggap ko ang 20 pesos na yon, Papa Dudut. Napakababa ng tingin ko noon sa sarili ko. Naibalik rin yung 20 kay Mario dahil binili ko yung lugaw at itlog sa kanya. Wala na rin naman akong choice noon dahil wala na akong ibang mapagbibilihan ng pagkain ng oras na yon. Umiyak ako habang nasa daan. Inubos ko lahat ng luha ko bago ako nagpakita kay Jojo. Mabuti na lamang at madilim sa tricycle namin kaya hindi niya nakitang namumugto ang mga mata ko. Pinagsaluhan namin ng lugaw nang sumapit ang alas 12 ng hating gabi. Napakasaya ni Jojo sa lugaw na ibinigay ko sa kanya. Kung alam lang niya kung paano ko yon nakuha, baka mandiri siya sa akin. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Paimpit pa rin ang pag-iyak ko sa takot na marinig ako ni Jojo. Nainis ako kay Mario pero mas nainis ako sa sarili ko dahil pinayagan ko siyang babuyin ako ng ganon. Bigla ko tuloy naalala ang isang pang-aabuso sa akin noong dalagita pa lamang ako. Biglang nanakip ang dibdib ko nang sinariwa ko yon. 16 anyos ako nang inabuso ako ng tiyuhin ko. Binibilin ako madalas ni nanay sa aking tiyuhin noong bata pa ako. Wala na kasing katuwang noon sa buhay si nanay kaya humingi siya ng tulong sa aking tiyuhin para bantayan ako sa tuwing may trabaho siya. Doon na nagsimula ang pang-aabuso niya sa akin. Anong ginagawa mo, Nida? Inaayos ko po itong mga laruan ko. Ipapamigay ko na. Dalaga na ako kaya hindi na dapat ako naglalaro nito eh. Oo nga. Dalagang-dalaga ka na. Salamat tito. Paupo ko sa tabi mo ha. Tulungan kita magligpit. Ilang taon ka na nga ulit, Nida? 18 po. Dalaga ka na nga. Naalala ko tuloy nung bata ka. Sobrang liit mo. Kala namin di ka nalalaki. Hanggang ngayon naman po maliit pa rin ako. Malaki na nga pinagbago mo. Ang ganda na nga ng hubog ng katawan mo eh. Nagsusuot ka na ba ng pasa dibdib mo? Opo, matagal na po akong nagsusuot ng bra, tito. Wow! Naalala ko kasi dati, hubot-hubad ka pa noon kapag nandito ka sa bahay. Ay, hala talaga po. Pinapapitik mo pa noon kasi sabi mo may kabag ka. Paano hindi ka kakabagin eh? Lagi kang nakahubad. Hala, nakakahiya. Pinapatunog ko pa yung tiyan mo gamit yung bibig ko. Ay, naalala ko po yun, tito. Naalala mo ba nung pinapaliguan kita? Parang po. Gustong gusto mo noon na nagpapakuskus ng katawan sa akin. Talaga po. Ay, bigla ako tuloy na miss nung bata ka pa. Kasi ngayon, iba ka na eh. Dalagang-dalaga ka na. Ako pa rin naman po to. Talaga ba? Lumaki lang siguro pero ako pa rin to. Sige nga, patunayan mo nga. Po? Huwag mo na lang ako pansinin. Ayusin na lang natin itong mga laruan mo, ha? Sige po. Wala namang masisira sa mga laruan mo kahit magkapatong-patong na, no? Wala naman po. Okay. Nida? Po, Nasabi ba sa'yo ng nanay mo kung ano oras siya uuwi? sabi po niya kanina baka malate daw po siya eh. Traffic daw mamaya kasi Biyernes. Oo pala. Inantok ako bigla. Matulog po muna kayo. Ako na pong bahala rito.
Gisingin ko na lang po kayo kapag dumating na si Mama. Samahan mo ako? Po? Samahan mo akong matulog. Hindi pa kasi ako inaantok, Tito. Naku, sumabay ka na sa akin matulog para tumangkad-tangkad ka naman. Aayusin ko pa po itong mga laruan eh. Ako nang mag-aayos niyan mamaya. Ano, tara? Ano pong tara? Tabi tayo sa kwarto. Tulad nung dati. Po? Naalala ko lang kasi nung bata ka. Ako yung paborito mong katabi kesa sa nanay mo. Medyo namimiss ko na rin kasing katabi ka. Hindi pa po kasi ako inaantok eh. Please, kahit ngayon lang. Natatakot din kasi ako sa kwarto mag-isa eh. Tito, Halika na, Nida. Tara na dun sa kwarto ko. sige po. Natakot ako sa mga tingin noon ng tiyuhin ko. Napapayag niya ako noon na tabihan siya sa kama. Nung una ay hindi niya ako hinawakan. Pero nang tumagal ay niyakap niya ako at doon na nagsimula ang kahalayan niya sa akin. Natakot ako kaya hindi ako nakapalag. Yon ang una't huling beses na ginalaw niya ako. Alam kong nakonsensya siya kaya hindi na siya umulit pa. Tinakot niya ako at sinabing ako raw ang isusumbong niya sa nanay ko. Sinabi niya na inakit ko raw siya kaya siya natuksong galawin yon. Tinakot din niya ako at sinabi na kapag nalaman ni nanay ang nangyari sa amin ay palalayasin ako. Malulungkot daw si mama, dinagdag pa niya. Kaya naman inilihim ko ang lahat kay nanay. Makalipas nga ang ilang taon ay nang ibang bansa na ang tiyuhin ko. Naalala ko na bago siya umalis ay tinakot niya akong muli. Sinabi nitong may picture pa raw siya sa akin na nakahubad at ipagkakalat daw niya yon kapag nagsumbong ako. Mas lalo tuloy akong natakot kaya mas pinili kong manahimik na lamang lalo tungkol doon. Hindi na nagbalik pa ng Pilipinas ang tiyuhin ko. Nabalitaan ko na lamang na nag-TNT na siya sa ibang bansa at doon na nga rin siya namatay. Akala ko noon dahil namatay na siya ay magkakaroon ako ng kapayapaan sa sarili ko. Pero hindi po yon nangyari. Dahil sa mga nangyari ay tuluyan nang bumigay ang katawan ko dala ng matinding kalungkutan at pagod. Hindi na nga ako noon halos lumabas ng tricycle at hindi rin alam ni Jojo ang nangyayari sa akin. Naiintindihan naman niya na kailangan kong mapag-isa. Siya na muna ang naghahanap ng pagpag noon. Naawa ako sa kanya dahil bukod nga sa pagkuha ng pagpag ay kailangan pa niyang umextra na magmasahe. Hindi ko naman napilit ang katawang ko na bumalik sa paghahanap ng pagpag. Kahit nga ang pilitin ng sarili kong maging masaya ay hindi ko nagawa. Hindi ko kinikwento kay Jojo lahat ng mga nangyari sa akin. Ang tanging alam lang niya noon ay malungkot ako dahil sa kinakaharap naming mga pagsubok. Sinubukan ko namang hindi umiyak sa harapan niya pero isang araw ay hindi ko na talaga kinaya pa. Nasa loob kami ng tricycle habang kumakain ng pagpag na inuwi niya. May kaasima na ang lasa pero pinagtiyagaan na lang namin dahil wala raw siyang makuha. Doon na ako bumigay, Papa Dudut. Hindi ko na kinaya pa ang lahat. Pasensya ka na kung medyo maasim na yung nakuha kong pagpag ha. Isipin mo na lang sinigang yan. Babawi na lang ako bukas. Aagahan ko para di ako maunahan. Ayos lang. Nida, ilang araw ka nang nagkukulong dito sa tricycle. Gusto mo bang maglakad-lakad mamaya para mahanginan ka naman? Ayoko. O sige, mamaya iiwan muna kita ha. May 4 na driver na magpapamasahe sa akin eh. Uuwi rin ako agad. Kung ano yung kikitain ko ron, ipambibili natin ng pagkain para di na pagkakainin natin mamaya. Oh, Nida, bakit? May nasabi ba akong di maganda? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin, ano bang nangyayari? Wala to. Masakit lang yung tiyan ko. Huwag mo nang kainin yan. Akin na. Tara sa ospital. Hospital? Wala tayong pera, Jojo. Mangungutang ako sa mga minamasahe ko. Gagawa ko ng paraan. Hindi na. Nida, wag nang matigas ang ulo. Wala na nga
tayong pera, naisip mo pa talagang pumunta sa ospital? Mas gugustuhin ko pang mabaon sa utang kaysa mawala ka sa akin. Okay na ako. Hindi na masakit yung tiyan ko. Hindi ako naniniwala. Jojo! Sa ayaw at sa gusto mo, pupunta tayo ng ospital. Jojo, ano ba? Ayos lang ako! Ayos lang ako! Ayos lang ako! Nida! Pagod na ako, Jojo! Pagod na ako! Ay, kumalma ka lang muna kasi. Pagod na ako matulog at magising sa tricycle na to! Pagod na ako magganap ng pagkain na malapit ng mabulok! Pagod na ako pagtiisan yung mga umaasim na pagkain kasi wala naman tayong karapatang mamili! Wala tayong karapatang magreklamo kasi mahirap lang tayo, Jojo! Pagod na ako! Pagod na! Naiintindihan ko. Kahit ako pagod na rin. Hindi naman tayo masamang tao, pero bakit nangyayari to sa atin? Tahan na. Kailan tayo aahon? Kailan maawa sa atin ng Diyos? Kailan niya ibabalik sa atin yung dati nating buhay? Kahit kalahati lang nung dati nating buhay, tatanggapin ko yon. Wag lang yung ganito. Wag lang yung para tayo mga asong kalye. Magtsatsaga sa mga napupulot sa daan. Ayoko na ng ganito, Jojo. Ayoko! Wala namang may gusto nito, Nida. Hindi ko masasagot lahat ng mga tanong mo. Kasi kahit ako, naguguluhan din kung bakit kailangan nating pagdaanan to. Pero ang gusto ko sana, kahit ganito yung nangyayari sa atin, huwag kang susuko. Ang tagal ko nang gustong sumuko. Kung alam mo lang. Magtulungan tayo. Kakayanin natin to basta magkasama tayo, di ba? Kayang-kaya, di ba? Tulungan mo ko sa laban natin na to, Nida. Kailangan kita. Huwag kang susuko. Parang awa mo na. Sorry, Jojo. Hindi ko na kasi alam kung saan ko ilulugar tong pagod ko sa lahat eh. Gusto ko sana isang araw, hindi na lang ako magising para hindi ko na kailangan pagdaanan pa tong kahirapan na to. May pag-asa pa. Konting laban pa. Baka naman merong darating na magandang balita sa atin bukas o sa makalawa. Kailangan ko na maging matatag ka kasi kailangan ko kumukuha ng lakas ng loob para magpatuloy. Ikaw lang ang dahilan kung bakit lumalaban pa ako eh. Kaya kung ayaw ka na, hindi ko na rin kakayanin to. Tinuluyan ko nang isuko ang pangarap kong makaahon muli sa buhay. Nawala na ako ng gana at hinayaan na lamang si Jojo na lumaban para sa aming dalawa. Nagpatuloy ako sa pagkukulong sa tricycle at nagpatuloy naman si Jojo sa paghahanap ng pagbag at pagmamasahe. Nawala na rin ako ng ganang kumustahin ang araw niya at alam kong unfair yon dahil ginagawa naman niya ang lahat para mabuhay kaming dalawa. Masyado lang kasing nabugbog ang puso ko ng lungkot. Kaya naman nawala na rin ako ng gana sa lahat ng bagay. Hindi niyo naman siguro masisisi ang isang taong bugbog na. Sa mga pagsubok kung isang araw ay mas pinili niyang sumuko na lamang, hindi ba? Akala ko noon ay wala nang pag-asa pa para makabangon. Akala ko noon hanggang kabilang buhay ay pahihirapan kami ng Diyos. Pero mukhang nakinig at naawa na ang Diyos sa amin. Isang araw ay hininto na lang niya lahat ng problema at pagsubok na meron kami. Naalala ko noon na humahangos na bumalik si Jojo sa aming tricycle at ginising ako. Ayoko sanang magmulat ng mata pero nagpursige siyang gisingin ako. Narinig ko sa boses niya na may maganda siyang balita kaya napabango na rin ako. Hindi naman ako nabigo sa balita niya. Yun na ang simula ng pag-ahon naming dalawa. Nida, gumising ka. Oh,
Nida, gumising ka. Ano ba? May magandang balita ako sa'yo. Mamaya na lang. Kailangan mo nang malaman to, dali. Ano ba yun? Nakausap ko ang pinsan ko. Oh, ngayon, Bumalik na sila rito sa Maynila ng pamilya niya. paano mo siya nakausap? Nakibukas ako ng Facebook sa cellphone nung minasahe ko na taxi driver. Matagal na pala siyang nag-message sa akin. Tapos, Hinahanap niya tayo kasi balak niyang bilhin yung tricycle ko. anong sinabi mo? Naku Jojo, wag mong sabihin sa akin na ibebenta mo tong tricycle natin ha. Ito na lang ang meron tayo. Hindi. Hindi ko ibebenta. Kukunin daw niya akong service niya para sa kanilang mag-asawa. Babayaran na lang ako. Paano yung mga gamit natin dito? Nakiusap ako sa kanya. Kinuwento ko yung kalagayan natin. Naawa siya. At hulaan mo kung anong sinabi niya. Huwag mo na nga akong masyadong bitinin sa kwento mo, sabihin mo na lang. Ito naman ang init agad ng ulo. Ang galing mo kasing mambitin eh. Oh, ito na nga. Sinabi niya na pwede tayong tumira sa kanila. Kapalit nun, ikaw maglilinis ng bahay, ikaw rin ang magluluto at aasikasuhin mo yung kailangan nilang mag-asawa. Ako naman gagawin nilang service sa pagpasok sa trabaho at sa pag-uwi. Libre lahat ng pagkain natin? Kahit sabong panligo? Oo, sabi rin niya mag-aabot daw siya kahit konti sa atin para may pera tayo. Para kahit paano, makaahon na tayo. Baka naman pinapaasa lang tayo ng pinsan mo ha? Oh, bakit ka umiiyak? Ikaw kasi! Ang aga-aga yun agad ang binalita mo sa akin. Magandang balita naman yun ah. Hindi na ako sanay na nakakatanggap ng magandang balita. Naninibago ako kaya ito. Hindi ko alam bakit ako umiiyak. Nalilito ako. Tears of joy na ata yan. Magiging maayos na ulit ang buhay natin. Hindi na ulit tayo kakain ng pagpaga. Hindi na! Hindi na! Pinapangako ko sa'yo, masasarap na lahat ng pagkain natin. Hindi na tayo ulit mangangalakal ng basura para may panglaman sa tiyan natin. Maraming salamat po, Diyos ko. Nang araw ding yon ay niligpit na namin lahat ng gamit namin. Pinuntahan namin ang pinsan ni Jojo at magiliw naman niya kaming tinanggap. Nag-usap kami tungkol sa mga gagawin at naging maayos naman ang resulta ng pag-uusap na yon, Papa Dudut. Pinaayos lahat ng kailangang ipaayos sa tricycle hanggang sa renewal nito. Lahat yon ay ginastosan ng pinsan ni Jojo. Nagsimula na rin akong asikasuhin ang bahay nila at siniguro kong komportable silang mag-asawa. Yun na lamang ang paraan ko para magpasalamat sa pagtulong nila. Tuwing may extra rin sila ay nagbibigay sila sa amin noon para makaipon kami. Ginamit namin yon para magnegosyo. Sa ngayon ang perang naipon namin ay ginamit namin para makapagnegosyo ng fishball, palamig at halo-halo. Nagbenta rin ako ng second hand na mga damit sa Facebook. Doon pa rin kami nakatira sa pinsan ni Jojo pero nagsishare na kami sa gastusin. Unti-unti ay nakakabango na kami at laking pasasalamat ko sa aking asawa dahil hindi niya ako sinukuan. Akala ko noon ay bibitaw na rin siya pero lumaban pa siya. Kung hindi siya naging matatag baka pareho rin kaming natutulog sa tricycle at nagtsatsaga sa pagpag hanggang sa ngayon. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Nida. May hangganan lahat ng paghihirap, may hangganan lahat ng pagsubok na meron tayo sa buhay. Sana sa mga panahong pabitiw ka na, magkaroon ka sana ng dahilan para magpatuloy pa. Huwag hahayaan na sukuan ang iyong nasimulan at hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin sa oras na lumaban pa tayo sa buhay. At sana sa iyong paglaban ay meron kang makakasama na aalalay at susuporta sa iyo. At sana tulad mo ay hindi rin siya sumuko at patuloy lang sa pagkapit sa iyo. Hanggang sa muli ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories
Number 1. Nagsisimula ang lahat sa pagkuha ng sukat, pagtabas ng tela at pagtahi sa damit. Yan ang trabaho ng isang mananahi base sa gusto ng mga parokyano. Bihasang natatahi ang bawat disenyo. Ikaw kapuso, nailagay ka na ba sa hindi komportableng sitwasyon dahil sa isang propesyon? Dear Papa Dudut, marami na po sa atin ngayon ang bumibili na lamang ng mga damit online dahil mas mura at mas in ang mga disenyo. Kapag nagkataon na hindi sakto ang sukat ay saka naman natin maiisip ang isang mananahi. Malaki ang naidagdag ng magandang damit sa ating kumpiyansa kaya naman para bang naging tungkulin na ito na ginagampanan ng isang mananahi. Hi Papa Dudut, ako po si Lourdes, 45 years old na ako sa ngayon. Nangyari ang bahaging ito ng buhay ko, 5 taon na po ang nakakaraan. Gusto kong i-share ang kwento ko bilang isang mananahi at sana'y kapulutan ng aral ng mga tagapakinig ang mga naging desisyon ko sa buhay. Panganay po ako sa mga magkakapatid at kahit mahirap po kami, gusto talaga ng tatay kong mekaniko na mapagtapos niya kami ng kolehiyo. Kaya pinaaral niya kaming magkakapatid sa abot ng kanyang makakaya at kumayod siya ng husto para mapabuti ang aming kalagayan. Noong college ako ay nakilala ko po si Rex. Engineering ang kinukuha niya noon samantalang accountancy naman ang sa akin. Pagkatapos kong graduate ay nagpakasal agad kami kaya medyo mabigat sa mga magulang ko na tanggapin na bigla kong pinasok ang buhay may asawa, Papa Dudut. Ganon pa man ay sinabi ko sa sarili ko na hindi ako titigil sa pagtulong sa kanila lalo na sa pag-aaral ng mga kapatid ko para wala ding maisumbat ang mga magulang ko sa akin. Nang mag-abroad ang asawa kong si Rex ay sinubukan ko magtrabaho bilang bookkeeper dahil gusto ko ring magkaroon ng career at magamit ko ang aking natapos. Pero nang umuwi ang asawa ko ay parang nainsulto daw siya sa aking ginawang pagtatrabaho. Pinatigil niya ako sa pagtatrabaho at gusto niya na lamang na nasa bahay ako para alagaan ang aking mga anak. Ang sabi niya ay siya ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin. Dahil responsibilidad niya yon bilang ama at padre de pamilya. Sa aming pagsasama, madalas na nag-aaway kami dahil bisyo niya ang nagiging dahilan. May pagkababaero kasi siya, Papa Dudut. Kahit malaki na ang mga anak namin ay hindi pa rin niya na kuhang bitawan nito. Para bang kasama na sa pagkatao niya ang tumikim ng ibang putahe hanggang sa tuluyan na siyang hindi umuwi ng bahay. Isang araw ay na-realize na lang namin ng mga anak ko na iniwan na niya kami. Hiniwalayan na pala niya ako at sumama na siya sa ibang babae, Papa Dudut. Pinagpalit niya sa ibang pamilyang binuo namin. Ito po ang isang bagay na kailanman ay hindi ko pinapangarap para sa mga anak ko. Ang magkaroon ng broken family. College na noon ang panganay naming si Eliza nang iniwanan niya ako at ang 5 naming mga anak. Dahil wala naman akong trabaho ay naging malaking problema para sa akin ang pangtustos sa pag-aaral ng mga anak ko at pangtawid namin sa pang-araw-araw kaya sobrang gulo ng isip ko noon, Papa Dudut. Ano lang gagawin ko, anak? Ma, pwede naman akong huminto muna sa pag-aaral. Naku, hindi pwede yan. Iginapang ng mga magulang ko noon ang pag-aaral namin magkakapatid. Tapos hahayaan ko na lang na basta kayo tumigil sa pag-aaral ng mga kapatid mo. Ma,
Naiintindihan ko naman ang sitwasyon natin. Tsaka hindi nyo naman kasalanan kung sakali. Pagtapos ka lang. Mahirap ang buhay pag walang natapos. Ayaw kong maghirap kayo magkakapatid. Mahal na mahal ko kayo. Kayo na lang ang natitira sa akin. Alam ko yan, Ma. Pero magtatrabaho pa rin ako. Yung kaibigan ko nga nagpa-part-time sa fast food habang nag-aaral eh. Kaya ko naman yun. Kapag hindi ko kinaya na pagsabayin yung pag-aaral at trabaho, di mag-focus na lang ako sa pag-aaral ko. Basta kaya ko to, Ma. Anak, kung may trabaho lang ako, hindi magiging ganito kahirap ang sitwasyon natin. Huwag kayong mag-alala. Basta, Ma, kaya natin to. Isusumpa ko. Pagsisisihan ni Papa ang ginawa niyang pag-iwan sa atin. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Hindi niya naisip na masisira ang buhay namin sa ginawa niya. Magsama sila nung babae niya. Papa Dudut, ayaw ko pong walang matapos ang mga anak ko. Kaya nag-isip talaga ako ng kung ano ang pwede kong pagkakitaan. Nagtry akong mag-apply ng mga trabahong related sa tinapos ko pero walang tumanggap sa akin dahil nga sa edad ko at wala naman akong sapat na work experience. Trinay ko rin pong magtinda pero hindi ako marunong magpaikot. Parating nauubos ang puhunan ko sa pang-araw-araw naming gastusin sa bahay. Nang minsang may dumalaw na kapitbahay sa bahay ay nagandahan siya sa tanahikong cover ng sala set namin at tinanong niya kung sino ang tumahi noon. Sinabi ko sa kanya na ako mismo ang tumahi. Napa-oo ako. Papa Dudut nung kausapin niya akong tumahi ng cover para sa sala set niya. Yon ang simula ng pagiging mananahi ko. Hindi nga nagtagal ay tumanggap na ako ng tumanggap ng mga patahi. Hobby ko lang noon ang pagtatahi kaya naisipan kong bumili ng makina pero hindi ko inakala na ito palang magiging source of income ko. Ang siyang magiging trabaho ko para matustusan ang pangangailangan namin ng mga anak ko. Sa tulong ng anak kong si Eliza ay pinakilala niya sa akin ang mga tutorial na pananahi ng damit online. Nanood ako ng maraming videos para mas lumawak pa ang kaalaman ko sa pagtatahi. Minabuti ko na rin mag-enroll ng online class para sa pananahi ng damit para matuto pa ako ng husto. Dumating sa punto na tumanggap na rin po ako ng patahing mga damit, Papa Dudut. Madalas ay mga uniforme ang pinapatahi sa akin at marami ako naging mga parokyano at sinuportahan din ako ng husto ng mga kaibigan ko. Isa na po doon ay si Donna. Kababata ko siya. Nagpapagawa siya ng mga simpleng gown at suit ng asawa niyang si Manny. Yon ang unang pagkakataon na nakita ko ang asawa ng kababata ko, Papa Dudut. Hello Lourdes, ako si Manny, asawa ni Donna. Naku, ikaw na pala yan. Mag-isa ka lang? Hindi mo kasama si Donna? Kasama ko siya kanina papunta pero may dinaanan lang siya sandali. Kaya sabi niya mauna na ako magpasukat. Ah, ganun ba? Halika tuloy ka. Buti hindi ka naligaw. Hindi naman mahirap puntahan tong bahay ninyo. Upo ka muna. Salamat. Kukunin ko lang din yung tape measure ko ha. Maya-maya mo na ako sukatan. Upo muna ako sandali para makapagpahinga ng konti. Nabanggit nga pala sa akin ni Donna na hiwalay ka na sa asawa. Naku, nakwento pa niya yun sa'yo? Ay, si Donna talaga. Tama pala ang sinabi niya sa akin na laking pagkakamali ng mister mo na iniwang ka niya. Kasi napakaganda mo, Lourdes. Ikaw, Manny, may pagkapalabiro ka pala. Ay, nahiya tuloy ako bigla. Bakit ka naman mahihiya? Totoo namang maganda ka, Lourdes. Ay, gusto mo ng kape? Ipagtitimpla kita. Ayos lang ba sa'yo? Oo naman. Nga pala, maganda yung telang nabili ni Donna. Mas magiging maganda yan kapag natahi mo na. Magaling kang magtahi, Lourdes.
Nagandahan ako sa tinahi mong damit ni Donna nung nakaraan. Kaya naisip kong dito na rin ako magpatahi ng suit ko. Salamat, pero hindi naman ako ganun kagalingan. Magaling ka. Kaya nga maraming nagpapatahi sa'yo. Pero alalay ka lang din ha. Kasi baka sobra ka naman kung magtrabaho. Baka panay lang ang tanggap mo. Mapagod ka ng husto. Di rin yun maganda sa katawan. Baka mapano ka naman. Hindi naman ako tumatanggap ng sobrang trabaho. Yung kaya ko lang tapusin ang hindi ako nagmamadali. Pinagpapahinga ko rin ang sarili ko. Mahirap nang magkasakit. Lalo't ako lang ang nagtatrabaho para sa amin ng mga anak ko. Ay, eto ng kape mo. Salamat. Ang sarap nitong timpla mo ha. Ano, susukatan mo na ba ako? Oo, sige. Kukunin ko lang yung tape measure ko. Mga ilang araw ba ang inaabot bago mo matapos ang isang suit? Kung yun lang ang gagawin ko, mga 2 araw. Pero yung suit mo kasama yung damit ni Donna, mga 1 linggo siguro. Para pulido at hindi na madali ang pagkakatahi. Hindi rin gaanong pagod pag nagkataon. Tama, para may lakas ka pa rin para sa ibang bagay. Sige, simulan na kitang sukatan ha. Ano, tatayo lang ba ako? Oo, steady ka lang. Uunahin kong sukatan ng upper body mo. Alam mo, hindi ko pinapabayaan ang katawan ko. Kaya pumupunta pa rin ako sa gym. Halata nga sa katawan mo. Halatang ano? Ah, Matipuno pa rin ba ako, Lourdes? Oo. Siyempre, hindi pwedeng pabayaan ang sarili. Kailangan parati tayong maayos at pogi. Diyan na in love si Donna sa akin eh. Sa ganda ng katawan ko. Lagi ko ang sinasabi sa sarili ko na hindi pwedeng pabayaan ang sarili para alam mo na, walang bakbakang uurungan. Nako, sorry makwento lang talaga ako. Okay lang, nakikinig ako habang sinusukatan kita. Lower body mo nang susukatan ko ha. Nako, parang kailangan ko magpigil Anong ibig mong sabihin? Ikaw ba naman sukatan ng babaeng maganda? Ikaw talaga, Manny. Kung ano-ano yung sinasabi mo. Pasensya na baka magkamali ka ng pagsukat sa kadadaldal ko. Teka, nanginginig ka ba? Kinakabahan ka ba, Lourdes? Ganito lang talaga ang kamay ko. Huwag mo na lang pansinin. Lourdes, nasaan ang mga anak mo? Nasa school, pumasok. Yung panganay ko, si Eliza, college na. Bali itong pagtatahi ko ang pinagkukunan namin ng panggastos namin sa araw-araw. Masipag ka nga talaga, Lourdes. Hanga ako sa'yo. At thank you dahil magagawan mo ako ng magandang damit. Salamat din sa tiwala niyo ni Donna na magpatahi sa akin. Pero alam mo, sayang ka. Hindi ka dapat iniwan ng asawa mo. Maganda ka. Dapat sa'yo minamahal Ganun talaga siguro. Ipinagpalit ako sa ibang babae Wala na akong magagawa ron. Pero sa totoo lang, mga anak ko talagang sobrang naapektuhan. Sila ang kawawa sa nangyaring pag-iwan sa amin ng asawa ko. May sayad siya. Kung ako sa kanya, hindi kita iiwan. Kaso, hindi ikaw si Rex. Ayan, tapos na tayo. Nakuha ko na lahat ng sukat. Maraming salamat Papadudot, sobrang awkward po ng nangyaring sukatan kay Manny ng mga oras na yon. Ayaw ko man po sana na aminin pero gwapo po si Manny. Matangkad, matipuno, matikas at ang lakas ng kanyang sex appeal. Hindi ko maipaliwanag pero parang ang bawat salita niya ay mapang-akit para sa akin. Hindi ako makatulog noong gabi ng araw na nagpasukat siya, Papadudot, at panay ang ulit ko sa isipan ko ng mga nangyari. Iginugol ko sa pagtatrabaho para sa amin ng mga anak ko ang buhay ko mula nang sumama sa iba ang mister ko. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko at pilit na nagtatrabaho ng lehitimo para magkapera at mabuhay kami ng maayos. Ngunit ng araw na yon, may kung anong binuhay si Manny sa loob ko. Biglang kumawala ang pagkababae ko sa pagkakabaon nito sa kaloob-looban ko. Dahil po sa mga pasaring ni Manny ay tila bumalik ako sa pagkadalaga. Kinilig, natuwa, nainitan. Pero maling-mali po yun, asawa siya ng kaibigan ko at may mga anak naman ako.
Hindi ko dapat binibigyan ng puwang ang ganon sa buhay ko. Hindi ako darating sa punto na gagawa ako ng bagay na immoral. Pilit kong binura sa isipan ko ang mga sandaling sinusukatan ko si Manny. Pilit kong kinakalimutan ang lahat ng kanyang mga sinabi. Ang pagdampin ng aking tape measure sa kanyang katawan ay pilit ko rin pong iniiwasan na magpaulit-ulit sa aking isipan. Subalit nang bumalik si Manny para kunin ang damit niya ay may excitement akong naramdaman dahil muli ko naman siyang makikita, Papa Dudut. Ang braso niya, ang katawan niya, ang mga ngiti niya. Nakumpirma ko ng mga sandaling yon na nagugustuhan ko na nga si Manny, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pagkatapos po ng first suit na ginawa ko kay Manny ay naging constant na ang communication naming dalawa. Alam niya kasi ang cellphone number ko at ewan ko ba na para talaga akong bumalik sa pagiging teenager. Kinikilig po ako tuwing kinakausap niya ako sa phone, Papa Dudut. Ganon siguro talaga pag isa kang babaeng iniwan ng mister mo tapos ay may biglang dumating para muling punan ang pagkababae mo. Hindi sana ito ang gusto kong set up pero hindi ko rin may paliwanag kung bakit hinahayaan ko ito na magpatuloy. Para bang kapwa namin naiintindihan ni Manny na mauuwi kung anuman ang pinagsasaluhan namin sa mas malalim pang ugnayan. Lihim po kaming nagtatawagan sa telepono at isa ito sa mga dapat na hindi mapuna ng asawa ni Manny at ng mga anak ko. Kaya pilit kong tinago yon. Hanggang sa dumating na kami sa punto na niyaya na niya akong magkita kami ng palihim at kumain sa labas. Tuwing pinagmamasdan ko mukha ni Manny ay tila ba binabalot ako ng kakaibang pakiramdam. Para akong nasa ibang mundo, Papa Dudut, at may bahagi ng pagkatao ko na nagsasabing mas gusto ko pang mapalapit sa kanya. Pero Papa Dudut, hindi maalis ang takot sa puso ko sa tuwing magkausap kami sa phone at tuwing lalabas kami ni Manny para magkita. Kabado ako at sobrang maingat dahil ayoko na malaman yon ni Donna. Pero gusto ko pa rin na maging malapit kay Manny at gusto kong laging kausap siya. Para bang hindi kumpleto ang araw ko pag hindi ko siya nakakausap. Wala naman po kaming label pero parang jowa ko na siya. Hanggang isang araw matapos kaming kumain sa labas ay sumama ako sa kanya para mag-check-in sa isang motel, Papa Dudut. Halos hindi ako makahinga noong nasa loob na kami ng 4 na sulok ng kwarto na kami lamang dalawa. Ang mga titig niya parang nakakasabik at gustong-gusto ko nang angkinin niya ang pagkababae ko, Papa Dudut. Tama ba tong ginagawa natin, Manny? Na nandito tayo sa motel na tayong dalawa lang. Magiging mali lang to kung may makakaalam. Maingat naman tayo eh. Kaya walang makakaalam nito, Lourdes. Para sa ating dalawa lang ang sandaling to. Kinakabahan kasi talaga ako na baka isang araw mabuking tayo. Baka isang araw bigla na lang tayong hindi na pwedeng magkita. Ayokong dumating ang araw na yun, Manny. Hindi darating ang araw na yun. Kasi nga sobrang ingat nating dalawa. Naingatan natin kung anumang meron tayo ngayon. Ang importante, napapasaya natin ang isa't isa. Alam kong sabik ka na sa akin eh. At ganun din ako sa iyo, Lourdes. Pero mali ito. Kung mali, bakit ka pa sumama? Sumama ka kasi gusto mo rin to. Gusto mo ako. Mahal mo ako. Dahil sa akin, nakalimutan mo ang dati mong asawa. Siguro namimiss ko lang ang yakap ng isang lalaki sa gabi dahil nga iniwan ako ng asawa ko. Pero mali talaga to eh. Gusto ko nang umuwi, huwag na nating ituloy ito. Ano ka ba? Kalma ka lang. Masyado kang balisa eh. Huwag mo nang pigilan ang isinisigaw ng katawan at isipan mo. Nandito tayo ngayon kasi
Ito ang dapat na mangyari. Walang makakaalam nito, maniwala ka sa akin. Pag ganito kasi, parang lumalabas. Naging katulad na ako nung babaeng umagaw sa asawa ko. Ayokong maging katulad niya. Ayokong sirain ang pamilya mo. Wala kang sisirain, Lourdes. Hindi masisira ang mga pamilya natin. Hindi mo naman ako aagawin kay Donna. Hinihiram mo lang ako. Hinihiram lang natin ang sandaling to para maging masaya tayong dalawa. Alam ko na magiging masaya ka sa piling ko, Lourdes. Alam ko. Naramdaman ko agad nung una mo akong sinukatan na gusto mo ako. Bawat pagdampi ng kamay mo sa katawan ko, ramdam kong gusto mo ako. Huwag ka na magkaila. Oo, tama ka. Gusto nga kita. Nung araw pa lang na yon, alam ko nang gusto kita. Yun naman pala eh. Halika na. Lumapit ka sa akin. Pero natatakot talaga ako. Paano ko malaman ni Donna ng mga anak mo at ng mga anak ko? Paulit-ulit naman tayo eh. Walang makakaalam kung hindi tayo magpapahuli. Ang kailangan natin, mag-ingat na walang makakita sa atin. Kaya huwag ka nang matakot, Lourdes. Halika na. Lumapit ka. Akong bahala sa'yo. Sige, ipapaubaya ko na sa'yo ang lahat, Manny. Huwag kang mag-alala. Hindi ba pinaubaya ko rin sa'yo noon ang sarili ko nung hawakan mo ko para sukatan? Ngayon, ako naman ang susukat sa buong mong katawan, Lourdes. Huwag kang mag-alala. Dadahan-dahanin natin. Hindi ka magsisisi na ibigay ang sarili mo sa akin. Gustong gusto kita, Lourdes. Nung una pa lang kitang nakita, nanginig na ang laman ko sa'yo eh. Manny, sandali. Oh, bakit? Sobrang dami talaga na pumapasok sa utak ko ngayon. Mga pangamba at maaaring mangyari pagkatapos nito. Wala kang dapat isipin kundi ang sarap na mararanasan natin ngayon. Tatanggalin ko na tong suot mo, ha? Ang ganda mo talaga, Lourdes. Salamat. Ang saya ko. Ito ang isa sa pinakamasayang araw sa buhay ko. Masaya ako na makasama ka at magiging isa tayo. Salamat din, Manny. Binuhay mo ang pagkababae ko. Masaya ako na ikaw ang kapiling ko ngayon. Pero Shhh! Ayan ka na naman eh. pagtataksil tong ginagawa natin. Huwag mo nang isipin. Ang isipin mo, masaya ka. Masaya tayo. Gusto mo to. Gusto natin to. Papadudot, nangyari na ang pagtataksil naming dalawa. Nagpaubaya ako kay Manny at ayun na rin ang idinidikta po ng katawan at isipan ko ng mga oras na yon. Sa totoo lang po, sabihin nyo na akong maruming babae pero mahal na mahal ko na si Manny. Ibang init na naibigay niya sa akin pero nakakaramdam po ako ng konsensya lalo na sa tuwing magkikita kami ni Donna. Maraming beses na gusto ko nang putulin ang relasyon namin ni Manny pero hanggang salita lang po yun. Hindi ko kayang magawang putulin ang namamagitan sa amin dahil kailangan ko si Manny. Napaka-awkward lang ng feeling kapag harap ko si Donna at hindi ko tuloy mapigilang ikumpara ang sarili ko sa babaeng ipinagpalit sa akin ng mister ko. Tuluyan na ba akong naging katulad niya? Duko na puno ng problema at nagsilbi kong pampamanhid si Manny, Papadudot. Bukod doon ay nagmistulang happy pill ko rin po siya. Pinapawi niya ang lungkot ko. Isang araw ay pumunta si Donna sa akin para muling magpagawa ng damit nila ni Manny. May kasal daw silang dadaluhan at hindi ako naging palagay sa buong oras na magkasama kami ni Donna. Para bang anytime ay may magaganap na kung anuman na hindi namin lahat magugustuhan. Pakiramdam ko, Papadudot, ay may matang nakatitig sa akin at hinihintay na magkamali ako at ibunyag ang sikretong pinagkakaingat-ingatan ko
Papa Dudut. May problema ka ba, Lourdes? Wala naman. Bakit mo na itanong? Parang kanina ko pa napapansing tensyonado ka. At parang wala ka sa sarili. Naku, baka naman na-stress ka kasi medyo rush tong mga pinagagawa kong damit namin ni Manny. Pasensya ka na ha, short notice din kasi yung kasal eh. Naku, walang problema. Kaya ko to. Matatapos ko to sa deadline na binigay mo. Salamat. Pero bantayan mo rin ang health mo ha. Huwag mo pabayaan ang sarili mo. Oo naman. Salamat sa pag-aalala mo, Donna. Lourdes, ito naman opinyon ko lang ha. Baka kasi kailangan mo na ulit ng makakasama sa buhay. Tutal hindi naman na bumalik talaga yung abnormal mong asawa. Baka oras na para bigyan mo naman ang sarili mo ng panahon. Magpaligaw ka na. Manlalaki ka para naman mabawasan ang stress mo sa katawan. Iba rin kasi yung hinihimas-himas eh. Nakaka-relax. Sa bagay. Hindi ko talaga akalain nahahantong sa ganito ang pagsasama niyo ng asawa mo. Basta ako, ayoko talagang masira ang pamilya ko. As much as I could, babantayan ko talaga ng maigi si Manny at ilalabang ko siya ng patayan kung meron mang babaeng aali-aligid sa kanya. Tatamaan talagang babaeng yun sa akin. Hindi niya kakayanin ang kamalditahan ko. Ikaw kasi, ang bait-bait mo. Kaya siguro ganun ang nangyari. Lourdes! Huy! Okay ka lang? Oo naman. Lalaki! Parang hindi ka naman nakikinig sa mga sinasabi ko. Nakikinig lang ako. Tinitingnan ko kasi tong telang dala mo. Maganda ang quality nito, ha? Siyempre, ako pa ba? Gusto ko maganda talaga. Pero may sasabihin ako sa iyo, Lourdes. Ano yon? Tungkol sa asawa ko. Kay Manny? Oo, siya lang naman ang asawa ko. Alam mo, para ka talagang wala sa sarili. Pasensya na, may mga iniisip lang. Ano ba yon? Ano bang sasabihin mo tungkol sa asawa mo? Feeling ko at napapansin ko na rin na parang may ibang babae si Manny. Ano? Wala naman siguro. Parang mayroon talaga eh. Kaya gusto ko malaman kung sino yung babae niya. Ikaw talaga, para kang praning. Nakakapraning naman talaga kung may ibang babae ang asawa ko. Kaya dapat talaga galingan ko ang pagbabantay sa kanya. Ay! Sa oras na malaman ko na meron siyang babae at malalaman ko kung sino yung babae niya, sisiguruhin kong matitikman niya talaga ang galit ko. Mamamatay siya sa sindak. Hindi ba, Lourdes? Syempre naman asawa ka. Pinoprotektahan mo lang kung ano ang sayo. Lourdes, huwag mo mamasamain ha. Ano bang nangyari sa relasyon niyo ng asawa mo? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong nangyari. Bigla na lang kaming natapos ng ganun. Hindi ko napaghandaan kasi wala naman akong napansing signs na nagloloko siya. Sana naging kagaya mo ko noon, Donna. Sana lumaban ako. Sana hindi ako basta na lang nagpatalo. Naku, pasensya ka na. Hindi na dapat ako nagtanong. Huwag ka nang umiyak. Oh, Manny! Nandiyan ka na pala. Ano nangyari? Bakit umiiyak si Lourdes? Napag-usapan kasi namin yung tungkol sa asawa niya, kaya naging emotional siya ng konti. Ikaw naman, Donna, oh. Kung ano-ano kasing ino-open mong topic. Pwede naman kasing iba ang pinag-uusapan nyo. Lourdes, pasensya ka na sa asawa ko, ha? Naku, wala yun. Pasensya na rin kung di ko napigilang maiyak. Ano ka ba, Lourdes? Ako ang dapat na humingi ng pasensya. Hindi na dapat ako nagtanong. Tapos ka na bang sukatan, Donna? Oo, tapos na. Ano, Manny? Sukatan na ba kita? Ikaw, kaya mo na ba? Kung kaya mo na, ready na ako. Sandali, kukunin ko lang yung tape measure ko. Maiwan ko muna kayong dalawa. Ikaw talaga, Donna, oh.
Okay na si Lourdes, huwag ka na mag-alala. Di mo pa ako kinikis. Kiss mo muna ako. Makakalimutan ko bang i-kiss ka? I love you, mahal. I love you too, mahal. Papadudot nang marinig kong naghalikan at nagpapalitan silang dalawa ng I love you, ay hindi po selos ang naramdaman ko kundi takot. Totoong takot ang naramdaman ko na baka anumang oras ay tuluyan ng mabuking ni Donna ang relasyon naming dalawa ni Manny at makakasira ako ng isang masayang pamilya na para bang hindi ko talaga inisip ang pinasukang kong gulo. Samantalang alam na alam ko kung paano at ano ang pakiramdam na magkaroon ng broken family. Alam ko ang pakiramdam na makita ang mga anak ko na umiiyak dahil binubuli sila sa school dahil iniwan sila ng kanilang ama at sumama sa ibang babae. Pinagtatawanan sila dahil parte sila dahil hindi buo ang kanilang pamilya. Puputulin na ba talaga namin ang namamagitan sa amin ni Manny lalo na't nagsisimula ng may maramdaman si Donna na kakaiba? Hindi ko matanggal sa isipan ko na baka nagbabanta na si Donna. Diretso sa pagkatao ko ang tama ng bawat sinabi niya at kinakabahan ako sa bawat araw, Papa Dudut. Pero hindi rin maalis sa isipan ko na baka pwede naman talaga naming ituloy ang relasyon namin ni Manny. Pag-iisipan lang namin kung ano ang pwede naming gawin para wala talagang makaalam ng sekreto naming dalawa. Para akong nasa crossroads at hindi alam kung saan dadaan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, maraming gabi akong hindi makatulog dahil inuusig na ako ng aking konsensya. Walang paglagyan ng kasalanang nagawa ko sa Diyos, kay Donna, sa pamilya niya at sa mga anak ko. Pero gusto kong parati lang ding nakakapit sa mga braso ni Manny. Nagpasilbi ng pampakalma ko ang presensya niya sa buhay ko. Pero dapat ko na talagang tigilan ang kahibangan na nararamdaman ko. Dapat ko nang tigilan ang pakikipagrelasyon ko kay Manny dahil wala itong mabuting maidudulot lalo na kung mabubunyag ito. Nakakatiyak akong isa itong malaking iskandalo kung nagkataon, Papa Dudut. Pilit kong pinaniniwala ang sarili ko na iba ako sa babae na kasama ng asawa ko ngayon dahil siya ay sinira niya talaga ang pamilya namin at inangkin niya ang hindi dapat nasa kanya. Pero unti-unti ay wala na akong pinagkaiba sa babaeng sumira sa pamilya ko dahil pareho kaming pumatol sa may asawa at anak na. Mas masahol pa ang ginawa ko dahil may mga anak din ako na iniwan ng tatay nila. Puputulin ko na ang maling relasyon namin ni Manny pero huli na ang lahat, Papa Dudut. Nalaman pala ni Donna ang tungkol sa pagtataksil namin at minamanmanan na niya pala kaming dalawa ni Manny para mahuli niya kami sa akto, Papa Dudut. Manny, tama na. Tigilan na natin to hanggat hindi pa alam ni Donna ang tungkol sa namamagitan sa ating dalawa. Hindi nga niya malalaman to. Tingnan mo nga, ilang beses na ba siyang nagpagawa ng damit sa'yo? Eto nga, pinauna niya pa ako dito para sukatan mo. Kung alam niya na may kakaiba sa atin, hindi na yun papayag na sa'yo pa magpapatahi ng damit. Hindi yun papayag na mauna ako dito para magkasama tayong dalawa na tayo lang. Hindi, ayoko na, mali to. Sa umpisa pa lang mali na. Please, tigilan na natin to. Ayoko na. Anong ayaw mo na? Mahal kita. At alam kong mahal mo ko. Hindi. Hindi to pagmamahal. Lahat ng to puro init lang ng katawan, puro pagnanasa. Hindi to pagmamahal. Dahil mali. Hindi tama na nakikipagrelasyon ako sa'yo. Mali to, Manny. Isa tong pagkakasala. Pero gusto mo ako. Gusto mo ang ginagawa natin. Dahil mahal mo ko. Yan ang totoo, Lourdes. Halika na rito. Yakapin mo ko. Bitiwan mo ko, please. Tigilan na natin to.
Gusto mo to, di ba? Gusto mo ang ginagawa ko, di ba? Sabi ko na mahal mo talaga ako eh. Mga walang niya kayo! Bakit ka nandito? Ikaw babae ka! Malanti ka! Uy, Donna! Bakit mo Hinala siya sinampal? Malanti ka! Walang paglagyan ng disappointment ko na malamang ikaw palang ahas! Ikaw palang babae ng asawa ko! Napakakati mo! Iba palang sinusukat mo! Ikaw palang gustong tahiin ng asawa ko! Ilang beses na? Ha? Ilang beses na? Mas maraming beses bang tinahi ka ni Manny kaysa pagtahi mo ng damit namin? Sumagot ka, Lourdes! Tama na! Ano ba? Anong tama na? Niloko niyo ako! Harap-harapang ginawa ninyo akong tanga! Tapos gusto mong tumigil ako? Gusto mo nga hayaan ko ang kahayupan yung dalawa? Nakakadiri ka, Lourdes! Hindi mo ba alam na nakakadiri ka? Ha? Bakit? Ganun na ba talaga kakatiyan para ipakamot mo sa asawa ko? Higad ka? Dahil ba ilang taon nang walang tumabing lalaki sa'yo? Si Manny ang inakit mo para mapuno ng dating ginagawa ng asawa mo? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin? Iniwanan ka ng asawa mo dahil sumama sa isang babaeng sumira sa pamilya mo. Tapos ikaw, sisirain mo rin ang pamilya ng may pamilya? Sisirain mo ang pamilya ko? Hayop ka! Tama na, Donna! Babae ka! Tama na sabi! Sagot ka! Donna, patawarin mo ako. Ano? Ano ba naman yan? Patawarin talaga? Matapos kung mahuli naglalaplapan kayong dalawa, gusto mong patawarin kita? Kita mo tong phone? Ha? Naka-record lahat. Digital na ang karma. Alam mo ba yan? Ha? Kahit lumuhod ka pa, kahit maglakad kang paluhod sa kahabaan ng EDSA, hindi kita mapapatawad. Walang paglagyan ng kapatawaran ng ginawa mo, ahas ka! Kaibigan ng turing ko sa'yo! Kaya nga sa'yo ako nagtiwala magpatahi ng damit, pero ano to? Ibang pagtatahi ang ginawa niyong dalawa! Please, Donna. Ayokong malaman ng ibang tao ang tungkol dito. Oh! Nahihiya ka pala sa ginawa niyong kababuyan! Sana noon mo naisip yan, Lourdes! Gagawa ako ng paraan para makulong ka! Itong video ang ebidensya! Please, wag! Maawa ka! Umalis na tayo, Donna! Tigilan mo na to! Iwan mo ko, Manny! Iwan mo ko! Hindi lang si Lourdes ang may kasalanan dito! Pati ikaw! Bakit nagawa mo sa akin to? Bakit nagawa mo sa amin ang mga anak mo na pagtaksilan kami? Bakit gusto mong sirain ang binuo nating pamilya? Ikaw, babae! Ano ba nasa utak mo para pumatol sa may asawa? Ang sama mo! Dapat naiintindihan mong mali dahil na-experience mong iwan ka ng asawa dahil sa ibang babae! Baliw ka ba talaga? Nababaliw ka na! Hindi! Hindi ko intensyong manira ng pamilya. Wala sa plano ko. Anong plano? Pagpakamot lang? Ganon? Pagpapatahe? Ganon ba ang plano? Kanina, para yun sa akin. Ito naman para sa mga anak ko. Kulang pang sampal sa ginawa mong kahayupan, Lourdes! Kulang pa yan! Sorry! Ikaw naman, Manny. Mag-isip ka ngayon din. Sino ang pipiliin mo? Ako o ang mananahing to? Sumagot ka! Donna! Yan ba ang sagot mo? Sino? Siya ba o kami na mga anak mo? Siyempre kayo ng mga anak ko ang pipiliin ko! Narinig mo yon, Lourdes? Kami! Naalala mo naman ang usapan natin noon, di ba? Sana natandaan mo pa. Hindi mo nga nasira ang pamilya ko pero sisiguraduhin ko magbabayad ka. Ano, Manny? Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Malis na tayo. Ayokong makakita ng higad dito. Donna, pakiusap. Nakakaawa ka, Lourdes. Halika na, Manny! Oo, ito na! Bilisan mo bago ko pagkakalmutin yung mukha mo! Sobrang gumuho ang mundo ko ng araw na yon, Papa Dudut. Parang gusto kong lamunin ako ng lupa dahil sa kahihiyan.
Pagkatapos ng naging harapan naming tatlo ay hindi ko na nakita pa si Manny. Siguro'y iniwasan na niya talaga ako dahil ayaw niyang masira ang pamilya niya at ayaw pa rin niya na palakihin ang gulo. Pero hindi pa rin po ako mapalagay ng mga panahong yon, Papa Dudut. Bukod sa binabagabag ako ng aking konsensya, iniisip ko na sasambulat na rin ang katotohanan sa mga anak ko. Sa mga kamag-anak at sa mga kakilala ko, oras na ilabas ni Donna ang nakunan niyang video ng engkwentro namin. Nakakahiyang ginawa ko, Papa Dudut. Ano ang mararamdaman ng mga anak ko kung malaman nila ang tungkol dito, lalo na si Eliza. Ilang araw kong hindi nakakatulog kakaisip sa mga posibleng mangyari. Pilit akong umarte ng natural para hindi mapansin ng mga anak ko na may pinagdadaanan ako. Ngunit kahit na anong pilit ko ay dumating pa rin ang araw na kinakatakutan ko, Papa Dudut. Hindi nagsampa ng kaso si Donna at walang video na lumabas. Siguro pinigilan siya ni Manny na gawin yon at nangako na lamang siguro si Manny na ako na ang huli niyang magiging babae. Pero ang bangungot na ginawa naming kataksilan ay bumabagabag sa akin nang malaman ng lahat ang tungkol sa naging relasyon naming dalawa ni Manny. Dahil napakalaking skandalo na nangyari noong araw na sumugod si Donna sa bahay namin para hulihin kami ni Manny. Naging usap-usapan yun ng mga kapitbahay namin hanggang sa kumalat na rin ang tuluyan ang nangyaring komprontasyon sa pagitan naming tatlo sa buong barangay. Sobrang hiyang-hiya ako sa mga anak ko, Papa Dudut, at halos wala akong mukhang maiharap sa kanila, lalo na kay Eliza na sobra kong kinamuhian, Papa Dudut. Bakit nagawa mo to? Nakakahiya ka, Ma! Hindi mo ba alam yun? Usap-usapan na ng mga kapitbahay natin ang ginawa ninyong dalawa. Subukan nyo ngayong lumabas. Sige, subukan nyo. Yung mga titig ng mga tao sa atin, sobra! Nakakahiya! Bakit mo nagawa to, Ma? Bakit? Anak, patawarin mo ako. Mataas ang respeto ko sa inyo, Ma. Pero ito, hindi ko to matatanggap. Hindi ko talaga alam kung bakit nagawa niyo to eh. Ito ba yung sinasabi ninyong paraan noon? Akala ko ba pananahilang? Ilan bang lalaki niyo, Ma? Para lang kami mabuhay. Hindi. Mali ka, anak. Anong totoo, Ma? Sabihin niyo, ano? Si Manny lang ang naging lalaki ko. Hindi galing sa kanya ang pinapaaral ko sa inyo, ang binubuhay ko sa inyo. Galing yun sa pananahi ko. Maniwala ka, anak. Ma, ang sakit. Ang sakit-sakit na malaman na nagawa niyo to. Iniwan nga tayo ni Papa dahil sa ibang babae eh. Dahil sa babaeng yun, nasira ang pamilya natin. Naghirap tayo. Natakot ako sa mga lalaki kaya nga hindi pa ako nagkaka-boyfriend dahil takot ako maging tulad ni Papa ang mapapangasawa ko. Takot ako mapagtaksilan, maiwan, maging kawawa. Ma, hindi ko matatanggap na ganyan kayo. At hindi ba kayo nag-iisip? Dito pa kayo sa bahay natin mismo lumandi. Gusto nyo ng bulgaran, Ma? Sige, ipaalam natin sa buong barangay. Mga kapitbahay! Ang mama ko mang-aagaw, naninira ng pamilya. Ganyan ba gusto nyo na ipangalandakan ko sa lahat? Makatik ka, Ma! Sa sobrang kati mo, mahihiya ang higad sa'yo! Nakakahiya ka! Alam ko, nagkasala ako, Eliza. Tama lang naman na alam nyo. Na alam nyong hindi lang kayo nagkasala. Malaking kasalanan na nagawa nyo, Ma! Anak, Eliza, makinig ka. Anong gusto nyong pakinggan ko sa inyo, Ma? Ha? Ang love story nyong dalawa ni Manny? Ang mga nangyayari sa inyo habang walang nakabantay sa inyo? Ang pagtataksil ninyo? Yun ba yun, Ma? Patawarin niyo ako, anak. Intindihin niyo ako. Ma, intindihin namin ang pagiging makati ninyo? Na imbis sinulid ang ipasok sa karayom para makapagtataksil
nagtatahi kayo ng damit, ibang trabaho ang ginawa ninyo. Ibang ipinasok ninyo. Sorry anak, hindi ko sinasadya. Sa kabila pa, ma! Sorry! Sampalin niyo rin! Kulang pa! Baka matauhan ako na tama lang ang ginawa ninyo kung sasampalin niyo pa ako sa kabilang pisngi ko! Kahit sa ang anggulo tingnan, ma, mali kayo! Hindi ko matanggap na ang mama kong gumawa ng ganitong klaseng kahibangan. Ang sakit-sakit ng mga ginawa ni Papa sa atin. Dinagdagan niyo pa. Bakit sa lahat ng pwede kong maging magulang, sa inyo pa ako napunta? Oo, nagkasala ako. Pero hindi ako naging masama sa inyo ng mga kapatid mo. Ano? Isusumbat ninyo na nagtatahi kayo araw-gabi para lang mabuhay kami? Obligasyon nyo ni Papa na buhayin kaming mga anak ninyo. At saka nagtatrabaho din ako, ma. Matino ang trabaho ko para punuan ang dapat na si Papa ang may obligasyon. Nag-aaral ako para makuha kong irespeto ng ibang tao. Na kahit iniwan tayo ni Papa, naging mabuti ang kalagayan natin. Naging tama ang buhay natin. Pero anong ginawa nyo, ma? Inilubog niyo sa putik ang pangalan at reputasyon natin. Ginawa niyong katawa-tawa ang pamilya natin, ma. Anak, alam ko dapat huminto na ako, Sam. Ayoko na dito! Ayoko na sa pamilyang to! Sa walang kwentang pamilyang to! Anak, sandali! Huwag kang umalis! Wala kang kwenta, ma! Eliza! Papa Dudut, sobrang dinurog ang puso ko ng araw na yon. Umalis ng bahay si Eliza at hindi na umuwi pa. Kakatapos lang niyang makapagtapos sa kolehiyo, kampante akong magkakaroon siya ng maayos na buhay dahil makakahanap siya ng trabaho, pero nami-miss ko na siya at gusto kong magkaayos na sana kami. Nagiba ang turing ng mga anak ko sa akin at parang araw-araw ay nakikita nila sa akin ang ginawa kong kasalanan. At hindi ang ginawa kong mga bagay para mabuhay sila at mapalaki ng tama, kahit na nagkamali ako sa desisyon kong buksan ang puso ko at sarili ko kay Manny. Kung sira, bigtas o butas lang itong lahat sa isang damit, ay tinahi ko na ang lahat ng ito para maging maayos, pero hindi. Sobrang hirap na ayusin ang pamilyang napunit ng 2 beses na pagtataksilan. Una, ang haligi ng tahanan at sumunod naman ay ang ilaw. Para akong napundiryang ilaw sa ginawa kong kasalanan. Dahil sa kahihiyan, Papa Dudut, ay lumipat kami ng tirahan ng mga anak ko para makapagsimulang muli sa buhay. Ayaw kong mabuli pa ng husto ang mga anak ko nang dahil sa kagagawang ko. Ang buong pangyayari, Papa Dudut, ay nagbigay sa akin ng eye-opener na kailangan ay marunong tayong magpigil. Na hindi po pwedeng padalos-dalos sa mga desisyon at pagsang-ayon sa mga bagay-bagay. Nagpapasalamat na lamang ako na hindi talaga tinuloy ni Donna na kasuhan ako, dahil kung tinuloy niya ay paano ko pa maaalagaan ang mga anak ko kung ako'y nasa kulungan na. Sa pagsisimula namin sa ibang lugar ay nagsimula rin akong manahi, pero inuutusan ko na ang mga anak kong lalaki tuwing may nagpapatahing lalaki para magsukat. Mahirap nang maulit ang pagkakamali ko. Hanggang ngayon, Papa Dudut, ay wala pa rin kaming balita tungkol sa tatay ng mga anak ko, kung saan lupalop ba siya ng Pilipinas naroon. Hindi ko naman siya hinahanap, ang sa akin lang ay sana ay umuwi na si Eliza. Ang nagpapagaan sa isip ko't damdamin na okay lang ang kalagayan ni Eliza ay hindi niya pinuputol ang communication niya sa kanyang mga kapatid, at nagbibigay din po siya ng pera sa mga kapatid niya. Ipinagdarasal ko pa rin na sana isang araw ay mapatawad na niya ako at umuwi na siya sa bahay, dahil miss na miss ko na siya. Gusto ko nang mayakap ang anak ko, Papa Dudut. Napagtanto ko na mas importanteng mayakap ang mga anak kesa yakap ang bisig ng isang kataksilan. Mas importante ang dignidad at dapat ay hindi tayo mahulog sa patibong ng isang hindi kanais-nais na gawain na nakakasira ng pamilya, ng reputasyon at ng pagkatao. Marami pong salamat at napili nyo itong kwento ko, at sana ay may nakuhang aral ang ating mga kabarangay, at dapat ay mag-ingat tayo sa ating mga desisyon, dahil hindi tulad ng damit na kung masisira ay kaya pang gawa ng paraan ng isang mananahi na maiayos ito, dahil kadalasan kapag nagkamali
ng isang matindi ay hindi na maibabalik pa ang nakaraan na maayos ang lahat. Ang inyong forever kapuso, Lourdes.